Good morning. Have a blessed day. God bless you all. Skipper Bob. Doon po sa mga nag-update ng ang mga manok nila ay still nananalo at sinusunod yung ating na-share na method. Maraming salamat sa inyo. Kayo po ang magagaling. Dahil kayo ang nagpapagalaw ng inyong manok. Well, ang topic ko po sa umagang ito, yung tungkol sa preconditioning. Ano po ba ang pre-con? Ang pre-con ay yung proseso na yung period na prior to proper conditioning. Kasi pinipre-con po natin dahil after na mag-selection tayo, napili na yung mga manok na tama yung sahi po natin, tama sila doon sa kanilang fighting weight. At naibitaw na sila after selection, magagaling. Ang ginagawa po niya ng mga nagdi-derby, pinapasok na po yan sa pre-con. Kasi yung pang stage na bibigyan na nila ng maraming halo yung kanilang mga feeds. Nilalagyan ng mga additives at kung ano-anong mga vitamin supplement ang ibibigay. At ang patokang binibigay is a little bit high on protein. Mas mahigit sa 18. Kasi ang ideal is 16 to 18. Ano po ang purpose? Kasi ginagawa po yan doon sa mga nagdi-derby, no? Kasi ang gagawin nila niyan, medyo pabibigatin nila ng konti yung kanilang manok. Kasi pag pinasok mo na po yan doon sa proper conditioning, pag dumating na po doon sa heavy workout, yung work week, gagaan na po yan. Gagaan yan, magbabawas yan ng timbang. So, pagbawas ng timbang, yung edad nilang bigat ng manok, mawawala yon. So, pagkatapos ng proper conditioning, yung manok po nila nandun sa ideal weight, no? Yung timbang o kaya dun sa ideal na hipo. Either way, kung alin po ang kasunod niyong gawin, kung araw-araw niyong gustong tumimbang o araw-araw na depende lang sa hipo. Kung susundin natin si Lit Emoy, sabi sa kanya ng guru na si Mr. Boy Diaz, hindi importante yung timbang. Importante yung feel, yung hipo. So, but I leave it unto you kung gusto nyo timbang o gusto nyo hipo. Yan pong pre-con is mostly ginagawa lang pag ikaw sasali ka sa mga labanan na timbangan. No? Magpo kayo ng remarks kung mali ang observation ko. Pero pag ang lalaban lang natin, tulad natin mga backyard is ulutan, hack fight, doon po sa ating bitaw, yung manok natin, depende sa kanyang hipo, yung timbang na, yung tamang-tama ang bigat ng katawan, ha? Yung hindi na kailangan siyang pagaanin. Kasi sa hack fight at ulutan, hindi po angkop dyan yung the lesser weight with the greater strength. Dapat po yung manok natin dyan medyo mabigat. At doon sa bigat na yun, doon siya naglalaro ng magaling. Kasi mas mabigat ng konti, mas lamang po yung ating manok sa banggaan. Nakuha po yan. Yan po ay katotohanan, no? Kaya, kung backyard ka na, lumalaban ka lang sa ulutan o hakfight, di mo na po kailangan masyadong pagaanin yung iyong manok. Mas lamang ka po pag
yung manok mo medyo mabigat, magaling sa doon maglaro, lamang ka po sa banggaan. Kaya, pag maintain mo po yon, ever since, di ka na kailangan mag-pre-con. Pwede nang yung manok mo, i-directa mo na sa conditioning. Kasi hindi naman po timbangan. Yan lang po ang maisishare ko sa inyo. Tumanda na tayo sa pagmamanok. Only now, medyo lelo tayo sa paglalaban. Pero yung mga dinaanan natin at yung mga na-experience natin, gusto nating i-share sa mga newbie, no? Na wag po tayong pagbinatuhan ng kung anong idea po. Dapat po ay i-analyze natin. Pag-aaralan kung angkop sa ating sitwasyon. Doon lang tayo sa angkop sa ating sitwasyon. Yung pamamaraan na hindi masyado tayong magbiblid ba? Kasi yung pagmamanok po, ito ay isang katotohanan, napakagastos nito. No, ito ay isang habing magastos. Yung mga hindi umaayon sa obserbasyon ko, mag-comment kayo. Ito ay entails, tinatawag na logistic, no, gastos. Kaya pag tayo isang working man, magbabudget tayo para sa ating hobby. Yun lang po. Maraming salamat and good morning.